Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito muli po tayo sa ating pong daily words of encouragement. Tuloy-tuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos dahil po sabi nga ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So kailangan po natin ng salita ng Diyos po sa araw-araw po nating pamumuhay. Kaya't meron tayong daily words of encouragement. Ano ho? Tayo po muna manalangin. Kailangan Ama, Diyos naming banal, salamat muli sa pag-iingat sa maghapon hanggang sa oras na ito. Pagpalaan niyong bawat isa sa amin na makikinig at mag-aaral ng inyong salita. Muli niyo po kayong bigyan ng pangunawa upang meron kayong matutunan at maisabuhay para sa aming pamilya, ministry, at para po sa kaluluwalhati po ninyo. Patawad Ama sa lahat ng kasalanan po. In Jesus' name I pray. Amen. Dito na po tayo sa Luke chapter number 2 verses 39 to 40. Dalawang verse lang po. And when he had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. And the child grew. Yan po ang pamagat natin. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Okay? So, yung perform po dito ay galing ito sa Greek word na teleo, or complete. Ang ibig sabihin, accomplish or discharge and finish. Tinutukoy po nito yung pinag-aralan kahapon natin na purification of the law. Diba pag nanganak po ang isang part ng Hudyo sa Jewish community at pag nanganak po ng lalaki, automatic po na 7 days i-consider siyang unclean. Ano ho? 7 days saka yung yung another 33 days yung continuation ng kanyang purification. So all in all 40 days po sa paglalaki ang anak 40 days bago siya pwedeng pumunta sa worship place. Within that span of time, yung 40 days, hindi siya pwedeng lumabas ng bahay kasi nga po unclean siya. Alright, particularly doon sa 7 days. Ano ho, yung 33 days ay continuation lang po yun ng kanyang purification, pero as considered as unclean yung 7. Pag sa babae naman po, yung babae ang anak niya, ay 14 days ang kanyang uncleanness, 66 days yung kanyang purification, bago siya pwedeng pumunta sa templo at mag-alay ng turtle doves or pigeon, para manumbalik ang kanyang spiritual relationship or fellowship sa Panginoon at pwede siyang mag-worship sa temple. Ganyan po sa kanila. Kaya noong na-perform po ito, according to the law of the Lord, sabi dyan sa verse 39, saka sila umuwi doon po sa lugar nila sa Nazareth. So, una dito, when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee in their own city, Nazareth. Okay, sabi dyan sa verse number 39. At alam niyo po, doon po sa Nazareth na ito or Galilee, doon po lumaki ang ating Panginoon. Kaya nga, letter A, the child grew. Pag sinabing grew, oksano sa Greek, to grow up or increase in stature, sa physical stature,
ganun na rin po sa mental capacity, at sa sa stature ng ating Panginoong Jesucristo, lumaki po siya. Sa katunayan po ay talagang napakatalino ng Panginoon kung ikukumpara mo, So noong bata pa siya, nakikipagtalas-tasan siya sa mga tao, lalong-lalo na po doon sa mga nasa mga synagogue, sa mga tao, talagang magandang mga, kumbaga, matured na matured. Bakit? Siyempre, Diyos siya nasa katawang lupa. Merong kultura ang mga Hudyo po na 1 to 12, ages 1 to 12, hindi ka pwedeng makasalumuha sa mga matatanda. Lalong-lalo na po sa synagogue or doon sa mga synagogues po nila. Hindi pwede. Kasi ang pwede lang ay na makisalamuha at sa mga matatanda at mag-ask ng question and answer doon sa synagogue, yung 13 years old. Sapagkat meron po silang kultura, tradisyon, ang mga Hudyo po, na yung tinatawag na bar mitzvah, So, anong ibig sabihin po ng bar mitzvah? So, kinakailangan may present muna ang mga bata sa templo na at the age of 13, ang gagawin ng mga priest po doon, yung magulang niya at yung rabbi, sasabihin nila, ito ay nakatapos na siya ng tinatawag na bar mitzvah sa lalaki po Bat mitzvah naman po yung babae, Pero ang gagawin po nila, magre-recite po sila yung tinatawag na Shema doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, I-memorize po nila yon, yung Shema, na the Lord our God is one Lord, yon, thou shalt love the Lord thy God. Tapos yung Torah, yung 5 books of Moses, meron po silang i-memorize yan, babasahin po nila ang Torah or yung law, doon sa loob ng synagogue. At pag nakita ng magulang, ng rabbi, at mga elders na pwede na siya, so yun po, dinideklara po siyang ganap na isang, kumbaga, binata, parang ganun, So pwede na po siyang makisalamuha. Alright, ganyan po ang kultura ng mga Hudyo, So lumaki po ang Panginoon. Kaya sa mga anak po natin, the question is, are they increasing? Hindi lang po sa katawan, kasi pwedeng malaki ang katawan, pero hindi nag-i-increase sa mental capacity. Hindi nag-i-increase ang knowledge, diba? So, kumbaga, nahihirapan pang magbasa at magsulat. Oo. And doon po sa Department of Education natin, sabi nila, mga certain age pero matanda na yun Sa totoo lang, nahihirapan pang mag-read and write. Oo, mag-comprehend pala, yung mag-comprehend, mag-unawa ng mga articles or yung mga sentences, diba? So, kinakailangan po, mag-grow din po sila. Hindi lang po sa academic sa school, but also, importantly, spiritual. Siguraduhin mo, nakikilala nila ang Panginoon, mga istorya ng Biblia, mga characters doon, Abraham, Jacob, Isaac, mga sina Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Apostle Paul, at iba pa. Dapat kilala po nila yung mga taong yan, sina Elijah, Elisha, di ba? So, dapat nag-i-increase sila. Baka naman, marami silang kilalang artista. Pero yung character sa Biblia, wala. Kahit isa. So, hindi. Mas maganda po, siguraduhin natin, ang ating mga anak ay nag-i-increase po sila. Doon po sa tinatawag na, yung tinatawag na spiritual na pangangailangan po nila, or knowledge and understanding. So, kasi kung kilala nila ang Diyos, irerespeto nila ang Diyos. Kung kilala nila ang Diyos, mamahalin nila ang Diyos. Diba? Kaysa naman, naniniwala po ang mga anak natin, pag mamahalin nila ang Diyos, automatic mamahalin ka rin magulang. Pero pag hindi nila minahal ng Diyos, sigurado ko rin po hindi ka nila mamahalin. Akala mo lang okay sila pagharap sa'yo, pagka nakaharap sila, magandang sinasabi nila, pero pagka nakatalikod na yan at hindi mo na yan nakikita, baka kung saan-saan siya pumupunta at nababarkada, naninigarilyo na pala, nagiinom na pala, di ba? Ng alak, bata-bata pa, di ba? Kaya, pero naniniwala po ako, pag kilala nila ang Diyos, respeto nila ang Diyos, ay kahit hindi ka po nakatingin sa kanila, nasisigurado ko po
na gumagawa pa rin sila ng tama ayon sa mga kagustuhan ng Diyos para sa kanilang buhay. Kaya sikapin po natin dalhan ang ating mga anak sa church. Sikapin po natin na nakakarinig sila ng Word of God. Sikapin po natin na naririnig na nila tayo na ipinagpipray sila. Sikapin po natin na dinidevotion po natin ang ating pamilya. Para yung mga anak natin nag-grow. Imagine mo kung naririnig ka nilang pinagpipray mo sila. Diba? So akalain mo yan. So ang tatay natin pinagpipray tayo maging mabuti, maging maayos, magmahalang kayong magkakapatid. Something po yun naririnig ka nila. Tapos, tinuturuan mo sila ng salita ng Diyos. Yun yung nananatili sa puso't isip nila, pumunta man po sila sa paaralan. Kaya mahalaga po yung pagtuturo, training and teaching para sila po ay mag-grow up, mag-increase ang kanilang mga pangangailangang spiritual, mag-increase yung knowledge nila sa Biblia, mga prinsipyo at standard ng salita ng Diyos. And letter B, wax strong in spirit. Yung wax strong po dito, increase in vigor, to empower, to be strengthened. So talagang masigasig po. Empower, talagang makikita mo something Tingnan niyo po yung batang nagpipreach. Gusto ko po itong anak namin, kahit elementarya, by the grace of God, mag-preach na to, magsasalwining na to, magpapakanta na. So I'm praying na ganun Bakit? Kasi I believe that God can work in their lives. Kung tayo nga, late na natin na nagbago late na tayong nagbago, naligtas, kumbaga, late na tayong nabago ang buhay kasi pinagulong-gulong pa tayo ng dyablo, nagkaroon pa tayo ng bisyo, naging makulit pa tayo. Sila talagang lumalaki silang kilala ng Diyos. Kaya nga yung tatay dapat may tapang may courage kang, tara anak, walang maiiwan dito sa bahay. Lahat nagsisimba dito, lahat nananalangin dito, lahat dito sa bahay ay nag-worship, lahat dito sa bahay nagbabasa ng Biblia. Ganun dapat Lahat na nasa bahay, masipag lahat. Lahat ng tao dito sa bahay ay dapat nagtatrabaho lahat. Ganun dapat ang drive ng tatay sa kanyang mga anak. Kung wala tayong drive sa kanila, at sila po ang nagdadrive ng sarili nila, saan sila pupunta? Kung silang nasusunod, sabi nila, ayaw magsimba, o magse-cellphone maghapon, anong mangyayari dyan? Diba? Magse-cellphone maghapon, maglalaro maghapon, tapos expect natin silang magiging maayos ang buhay nila. Ganun nga yung gusto nilang buhay, paano magiging maayos yun? Kaya dapat may drive po tayo. Sayat sa gusto niya lang, nagsisimba tayo lahat. Lahat dito nagtatrabaho. Lahat dito may tulong. Lahat dito ay may ginagawa sa bahay na ito. Walang tamad dito. Walang hindi kikilala sa Diyos dito. Lahat ng nakatira dito sa bahay nagsisimba. Dapat ganun ang drive natin upang maging strong po sila. In spirit, katulad ng ating Panginoon. Huwag mong pabayaan yung anak mo. Gusto lang niyang gawin yung gusto niya. Ayaw magsimbaw. Okay, diyan ka na lang. Gusto niyang maglaro na lang maghapon. Gusto nilang manood na lang. Gusto nilang umalis, uuwi, pagkakain, pag nakakain, naalis. So, walang mangyayari po sa mga anak natin pag ganyan. Kinakailangan ay para maging strong po sila, ay dapat ino-force po natin sila sa church. Gumawa ng tama. Letter C, filled with the wisdom. Sabi dito. Okay? So yung filled po dyan, plero sa Greek. To furnish or supply or make food. So filled, na supply, punong-puno ng wisdom. Punong-puno ng wisdom. Alam niyo po, fresh pa yung isip ng mga anak natin Kumbaga, blankong papel. Pwede mong sulatan kung anong gusto mo. So, itong si Seb pagka yung mga yung pakanta, Jesus loves me, alam niya Yung ABCD, alam niya 1 to 10, alam niya. So, bakit? Kasi pag may tinuturo, meron yan kung panay cellphone, tungtong sahot, or kung ano-ano dyan. So, kaya alam niyo po, pag-pray natin, di ba? Na ma-filled sila ng wisdom ng Diyos. Kung meron man silang dapat i-possess, yung wisdom ng Diyos
Hindi wisdom ng mga barkada at kalokohan. Oo, mga anak natin nagmumura kasi yung barkada na nagmumura din. Oo, yung anak natin, di natin nagdodroga na, nagmamariwana na. Pag nahuli ng pulis yan, kulong yan. Tingnan niyo po yung pumatay kay Charlie Kirk, sinuko ng tatay. Sabi niya, I support the death penalty for my child. So masakit yun pero yun ang So bakit? Sapagkat wala siyang wisdom ng Diyos. Meron siyang wisdom ng mundo. Sabi nga nung na-post na napanood ko, matalino yung batang yun nag-excel sa eskwela. Pero wisdom ng mundo. Anong dulo niya? Anong kinahinatnan? Yun, kulungan, death penalty. Bakit? Wisdom lang ng mundo Kailangan niya ng wisdom ng Diyos. Filled with wisdom. Letter D, the grace of God was upon him. Yung grace po dyan, charis sa Greek. Graciousness. Alam niyo, ipagkatiwala po natin, pag-pray natin araw-araw, Panginoon, yung grace niyo po nasa akin. Diba? Yung biyaya niyo, yung tulong niyo, Panginoon, i-guide yung aking anak. Ang Diyos po ay gracious, sumasagot sa panalangin. Sa ating pong principles of the day, after purification, there is sanctification. Set apart po yan. Sanctified po yan. Used for the master's use. Meet for the master's use. Pangalawa, godly parents can produce a godly child. Kailangan po ng godly parents mag-stand para makapag-produce ng godly child. Letters, number 3, a child who is filled with wisdom is the result of parents who fulfill their role. So fulfill. If you fulfill your role, they will be filled with wisdom. Diba? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalaan niyo po sa aming buhay. Ang mga ito, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na hindi lang po food, clothing, and shelter, kailangan ng pamilya namin, hindi lang po pagkain, hindi lang po pang-enroll, pang-baon, pera, kailangan po nila ng spiritual wisdom, spiritual needs, wisdom of God, wisdom of the Bible. Kailangan po nila ng direction, training, and teaching. Kailangan po nila ng turo, magsasalitang magulang na magtuturo ng tama, salita ng Diyos. Amen. Kaya bless you pong bawat isa, kayo pong maluwalhati. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi, Brother Clyde. So, nandito po siya sa kanto. Patuloy natin ipag-pray si Brother Clyde sa kanyang pagre-review at mag-exam siya ng Pebrero, next year. Ang prayer po na one take na lang yan, nakapasa agad upang maging ganap na Bureau of Fire Protection Officer. So let's pray. Kung nakikinig ka ngayon, live or replay, please include Brother Clyde in your prayer. And also Mark Anthony Silak from Batak City, Ilocos Norte. Magandang gabi, Brother Kuya Mark Anthony, at dyan po sa Batak. At lahat po nang nakikinig, yan lang po ang nag-pop up sa aking cellphone na mga pangalan. Hindi ko man po kayo mabanggit, pero nais ko pong sabihin na binabati ko po kayo lahat. Shoutout lahat sa inyo at pagpalain ng inyong pamilya, mga kapatid. See you po on our next episode.